Welcome po sa ating pupuntahan kay Nanay Carmen. Nanay Carmen. So, Hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view sa muling pagbisita ni Langga, Rachel at Dodong Ruel kay Nanay Carmen. At maganda ito dahil may dala-dala silang good news para sa ating lahat and syempre lalo na para kay Nanay Carmen at sa mga anak niya. So, syempre guys, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang at Ina Vlog, Kalinga Prab, Ruel Malalag, Rachel Morales Vlog, at sa mga kasamahan ni Dodong, sa lahat ng Team Kalingap, kaila Alex Librada, VG Skim, Regan, Kuya Regan, Kalingap Victor, at sa kay Justin at sa iba pa. So guys, maraming salamat sa support niyo sa aming mga reactors. So ngayon guys, ay talaga namang maganda, talagang malaking blessing kapag isa ka sa mga matutulungan ng Kalingap or kay Ruel and Rachel. Kasi panigurado, talagang ibibigay nila yung tulong na karapat dapat sa'yo o yung tulong kung anong pinakakailangan mo. So, medyo pinuspon muna yung pabahay nila kay Nanay Carmen kasi anin mo nga naman yung magandang bahay pero yung nakatira ay medyo hindi maganda yung kalagayan kasi may kailangang ayusin, may kailangang gamutin. So ngayon, mas piniprefer nila or pinaprioritize nila yung health kaysa pabahay. Pero sabi naman sa vlog ay aayusin nila yung bahay para kasi medyo magulo yung bahay ni Nanay Carmen para 'di ba? Medyo maayos naman yung bahay at yung mga kung ano mang gagamitan ni Nanay Carmen ay mailagay sa tama. So guys, ano lang to? Hindi to kabuang video ang i-react natin. So, kung nabibitin kayo sa kaliman, mapanood nyo ito mismo sa upload ni Ruel of Malalag. So, ito na nga guys. Welcome po sa ating pupuntahan kay Nanay Carmen. Nanay Carmen. So, ngayong araw na ito mga Kalingap po ay atin po siyang bibisitahin muli. No? Ito, asan yung drone mo? So yes guys, bibisita nga sila kay Nanay Carmen. Yung isang nanay na masayahin, pero akala natin normal lang sa kanya yon. Pero may something na meron parang may iba kay nanay at meron siyang diferensya sa kanyang mental health. So kailangang tutukan muna bago nila pababahayan. Nanay Carmen! So it's good feeling itong dalawa na to. Talagang hands-on sila sa mga beneficiaries nila. Yes po. And hangang-hanga ako kay Rachel sa pagiging magalang niya sa mga matatanda and minamahal nila yung tinutulungan nila. So nagmamano si Rachel dyan guys. Hello, kamusta po? Ang ganda mo na po. Blooming, si Nanay Carmen. Pwede bang pumasok sa yung bahay po? Wala kang makitang bakas na problema sa Nanay, kanya kumusta because po? She is always smiling. Ba't natawa po kayo? Namiss niyo po kami? Oo nga. Medyo po. Ay, medyo lang. I see, ano po, na-mess? Na-mess talaga kayo dyan. Ano pong trabaho niyo po ngayon? Wala. Tapos na po. So, balita ko, wala nang trabaho si Nanay Carmen kasi tapos na yung pakyaw niya, yung panggugunan niya sa kung saan man yun. So, lagi-lagi lang naman siguro siyang mga sideline baga yung trabaho niya. Hindi pala natuloy yung trabaho na taga-ano ng Langaw, kung seryoso yun. 'Di ba? Pero baka hindi na tinuloy yun kasi gawa ng sa sitwasyon ni nanay, baka hindi niya ma-handle ng maayos, baka mambabato siya ng mga customer. May possibility siyang mambato ng mga customer. Kasi yun nga yung kwento ng kapitbahay na meron siyang ganong gali. So ngayon po, kasama natin siya dyan, yung mga anak niya. Wala. Yes, kasama yung anak ni Nanay Carmen para makausap kung anong kailangan gawin. Kasi nga ngayon nanay,
kakausapin din po namin yung anak niyo po. No? Pero kung babae. Opo, yung anak niyo po na Nandun babae. po. Oo, nakausap na po namin Baka kanina. pa natulog. Sinabihan namin na mapunta dito kasi gusto namin nanay na may mag-aalaga po sa inyo. Yun. Yun, parang sa part na yun ay natatawa si nanay kasi siguro sa mahabang panahon ay hindi siya sanay na inalagaan siya ng mga anak niya kasi ayun, parang nagkanya-kanya kasi sila ng tirahan no? Si nanay lang mag-isa dyan sa bahay kubo niya na yan and parang di na dalaw-dalaw lang siguro or pinagbibigyan nila ng mga suporta or pagkain basta may lang parang malayo yung loob nila kay nanay nila. And siguro din, kwento ko lang sa inyo guys, katinangulo ko. I mean, yung guys, yung nagsimula daw yung ganyang sitwasyon ni nanay. Siguro sobrang sobrang nalungkot siya sa nangyaring paghihiwalay ng asawa niya. Hiwalay siya sa asawa kaya dinibdib siguro niya na stress. Kaya yun ang resulta medyo hindi maganda. So it's good thing na hanap ni Dudong Ruel ang anak ni Nanay Carmen para siya yung magkwento kung ano ba talagang nangyari. Kasi syempre hindi matutulungan ni Ruel yan ng karapat-dapat na tulong kung anong dapat gawin kung walang makakausap na isa sa mga kapamilya na talagang nakakakilala kay Nanay Carmen. So, it's good thing naki-operate itong anak niya para maikwento, para maisalaysay din kung ano ang nangyari sa mama niya at kung anong kailangan lang gawin, kung anong uunahin at anong tulong na kailangan nila dyan. So, magkikita natin silang tatlo dyan, si Rachel, sa gitna yung anak ni Nanay Carmen at si Dudong Ruel. Kakausapin nila yon kung ano ang siyempre, gusto muna nating magpakwento kung anong nangyari, di ba? Kasi nung una, parang feeling natin normal lang, pero hindi pala normal. Para sa'yo, ano bang sitwasyon ni mama mo ngayon? Base sa, siyempre, naobserbahan nyo kung bakit mag-isa lang si mama dito. Huwag kami yan, no? Kasi kami, yung tumutulong kami kung ano mang problema ni mama mo. Well, naintindihan ko naman si ate kung bakit siya nahihiya kasi ang hirap naman talaga magkwento. Aside sa nahihiya pa siya, hindi pa siya comfortable humarap sa camera, nakakahiya or sobrang nakakalungkot o emotional ka naman talaga magkwento sa kalagayan ng ina mo na for sure para sa kanya masakit yung nangyari pero dahil sa kahirapan, wala nang choice kundi yun na nga yung nangyari. So it's good thing, hindi pa siguro huli ang lahat dahil dumating sa buhay nila ang isang Ruel of Malalag and Rachel Morales para tulungan at maibigay ang tulong na kailangan nila. So, all you have to do, ate, kung anong pangalan, nakalimutan ko yung pangalan ni ate, is to cooperate na kahit paano kung sino man yung mga nakakatandang kapatid nito na maki-operate para mabigyan ng tulong ng isang Ruel ang si Nanay Carmen. Gagawa kami ng paraan para ito. So, willing ka bang tulungan mo din kami? Makipag-coordinate tayo. Willing ka din. Kasi sa amin, ang gusto namin na matulungan si mama mo. No? Bago namin papagawa ng bahay, siyempre, may pa-check up natin. Okay ba sa inyo? Ha? Ano bang sinasabi ni Papa mo? So, salamat din sa mga solid supporters, sa mga tuloy-tuloy ang panonood, sa mga charity vlogs ni Dudong Ruel at Rachel, at sa iba pa, dahil sa inyo, dahil sa suporta nyo, siyempre, kaya naging tuloy-tuloy din yung pagtulong. At siyempre, of course, sa mga butihin nating sponsors na walang sawang sumuporta at nagtiwala at magbigay ng pinansyal kay Ruel para sa kanyang mga beneficiaries. So, grab the chance, ate, para sa nanay mo, para mayayos ang lahat at para sakaling maayos na yung bahay, ay sama-sama na kayo sa isang bahay, di ba? Ano ba niya na binablog na si mama mo? Alam ba niya? Anong sinabi niya sa inyo? Wala naman? Pero ikaw, para sa'yo, ano bang sitwasyon ng mama mo ngayon?
Anong may problema ba? Sige, huwag kang maiyak. Ayun, medyo nahihiya pa mga kalingap na. Pero, Well, naiintindihan natin si ate na andun yung nahihiya siya. At saka masakit din talaga magkwento ng kalagayan ng ina mo. Tulad ng ganito na hindi siguro din sila sanay sa mga ganyan. Medyo matagal-tagal na rin kasi. Bale, 10 years na mahigit na hiwalay na ang kanyang mga magulang. At ang naging epekto kay Nanay Carmen is yung meron siyang something, yung tipong hindi normal kasi sumbong ng mga kapitbahay na nambabato ng kapitbahay, nagalit, ganun. So, meron talagang something. Andun siguro yung na-depress at na sobrang lungkot din. Dahil marami siyang mga anak pero wala siyang karamay na mga anak. Kanya-kanya silang buhay, ganun. ito sa amin, di ba? Gusto namin na tulungan si mama mo. Pero gusto din namin ng tulong mo din, di ba? Kasi hindi namin magagawa ito kung kami lang, di ba? Kailangan din ng suporta ng pamilya. So ikaw ang aming kinausap ngayon kasi ikaw yung mas nakakaalam. Kasi si papa mo nasa trabaho, di ba? Tapos yung isang kapatid mo, bata pa. So ikaw talaga yung mas nakakaalam. Kaya ano ba sa tingin mo? Ano bang kalagayan ni mama mo ngayon? Ate, kwento mo ng buong puso yung nangyayari sa nanay mo para matulungan ni Roel, para matulungan at mabigyan ng tamang assistance, ng tamang tulong, 'di ba? Kasi ganyan talaga. Kailangan ni Roel alamin kung anong nangyayari bago niya maipagamot. Sabihin mo lang kung anong sitwasyon ni mama mo ngayon, bakit mag-isa lang, diba? Kasi base sa aming natanungan din sa mga kapitbahay, nambabato daw si mama mo. Totoo ba? Yun, hassle talaga yung part na yun na si Nanay Carmen ay nambabato sa kapitbahay. At ang suggestion ng kapitbahay is bago siya pababahayan is ayusin muna or papagabot muna para hindi na magiging problema din sa kanila, malaking bagay daw sa kanila sa mga kapitbahay kung may paggamot ni Dodong Roel si Nanay Carmen. So hopefully talagang may lunas, maging maayos pa, diba? Maging maganda pa yung pag-iisip niya para happy-happy ang lahat. At sana yung mga anak nila ay sama-sama na silang kay Nanay Carmen. Baka isa din yun sa mga nagpapalungkot kay Nanay Carmen. Yung marami siyang anak pero walang isa sa kanya niya talagang kasama sa pagtulog, kasama niya sa bahay. Diba? Minsan lang. Kasi nung binibigyan doon ng pagkain, tinapon daw yung pagkain sa kanila. Yung bahay na yun, yung sa may kanto, may tindahan. Nakausap namin yung nung pumunta kami dito. Kaya, ayun, naisip namin na baka may problema si mama mo. Kaya kinausap ka namin para malaman din namin yung side mo. No? Kasi kayo man mas nakakaalam nito. Bago natin papagawa ng bahay si mama mo, dapat matulungan pa natin. Sige, mag-open ka ngayon. Sabihin mo kung anong kaya ka. Sabihin mo kung anong kaya ka. Kasi dito rin si Kagawa, tutulong din. Diba? Actually, kung iisipin natin, si Nanay Carmen, siya yung tipong tao na parang walang problema. Ang hirap ng buhay, ang gulo-gulo ng loob ng bahay niya. Pero lagi siya nakasmile, lagi siya nakatawa. Laging talagang parang happy person talaga siya. Pero may narinig-rinig din akong mga chika, ganon, na pag ikaw nga daw, yung nabaliw ka sa sobrang kalungkutan, depressed ka, stress ka, yun nga yung magiging resulta. Yung lagi ka nang nakatawa, parang wala ka nang isiping problema. Pero hindi normal, no? So, sana talagang tuluyang may paggamot at
maayos si Nanay Carmen kasi baka and siguro isa din siguro sa magpapagaling sa kanya is siguro pagka sama-sama na siya kasama yung mga anak niya, di ba? Kasi ang lungkot bilang isang nanay na parang yung mga anak niya ay malayo sa kanya. Siya yung nagkasala. So, ayun na nga guys, alam ko naman natututukan talaga to ni Dodong Ruel at maipagamot si Nanay Carmen. Ang kailangan lang is yung mga anak ay maki-operate kay Ruel para sa maagaran or mabilisang pagaling. And sana din ay samahan siya ng mga anak niya dahil baka isa din yan sa mga nag-trigger yung wala siyang kasamang anak. Isa din sa mga nagpapalungkot sa kanya, 'di ba? So sana samahan din siya ng anak niya, isa or dalawa, 'di ba? Kahit ay sure naman natin na hindi na talaga sila pwedeng magsama ulit ng asawa niya. So kahit man lang sa mga anak ay samahan nila yung nanay nila. Hindi nila yang mag-isa sa bahay para hindi sobrang malungkot. So, yun. Yun lang para sa akin na maipagamot at mapabahayan si Nanay Carmen at maibalik yung dati niyang yung normal, yung hindi siya makaabala ng kapitbahay at hindi na siya mambabato kung anumang mga perwisyo na ginagawa niya sa mga kapitbahay, di ba? Kasi sobrang sobrang hirap din bilang isang kapitbahay na binabato ka at yan nga si Nanay Carmen, wala siya sa tamang pag-iisip. O minsan siguro pag nalulungkot siya, naiinis siya, ganun, nambabato na lang siya. So yan, get well soon Nanay Carmen. Thank you so much guys for watching.